Say out to my vlog. Ganda ng kulay. Welcome to Noise World. Work, farm, home, travel. Ang content sa buong is about home routines. Pero bago ina, hello mga palangga. Kung amuni ka nami ang palibot mo, hayahay ang buhay. Di ano panahulat mo? Huli na sa probinsya. Okay. So, Dog's Day out. Ngayon, araw. Mamaga pa yung mata ko. So, lahat ng mga aso namin dadali namin sa dagat para makapag-outing din sila. So, meron kaming 15 yung aso namin pero may namatay yung isa. And then, yung tatlo walang tali. So, siguro 12 lang itong madadala namin sa madadala namin sa dagat ngayon. So andito sa farmhouse yung 5, andun sa bahay yung 6. Dito 8 ang andun, pero yung 2 walang tali doon. Ayan. So let's go! Eto na sila. Ano? Don't stay out. Bing! 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 Smile mo sa camera. Oh, smile. Smile sa camera. Huh? Bok? Ano ka dun, Bok? Okay ka lang dun, Bok? Dog's Day out kami. Okay. Bye-bye. Dog's Day out. Oh, smile ko na. Oh, kita mo na. Oh, smile. Di. Unang na ha, behave na ha. Malakat ka mo. Okay. Oh, dito na kami eh. Dagat. So ayan, so pagkadating namin sa dagat, ang ginawa namin is pinaliguan na namin sila lahat, isa-isa, and then hinayaan na namin silang makawala para makapag-enjoy, makapagtakbo-takbo. Eto, nagkalalanayan lang sila ba? Pabalik na yan. Dudugay na sila kalalanayan ba? So yun, nung pinakawalan namin sila, grabe yung excitement ng mga aso. As in, para mga tao din. Nagsisipag-takbuhan, naghahabulan sila, nag-iingay pa nga eh. Na parang tuwang-tuwa talaga sila na habulan sila sa dalampasigan. Pero yung isang aso namin na malaki, yun yung hindi ko iniwan kasi siya yung nagiging leader. So baka umalis at saan mapunta. So, after nun, niligpit na namin kasi nabutan na kami ng tao. Ayan, pauwi na kami niyan. A few moments later. Ulam ko ngayon is talapa, sinabawang isda, sinabawan sa puso ng saging. Ano ba yung kanin? So, kain tayo. Sarap. Talapa. Talaba niyo po. Sausawan suka. So, dahil nagutom na ako dyan, guys, after namin ng Dog's Day out, is kumain muna ako, of course. Kasi, syempre, para may lakas tayo
gawin yung iba pang mga dapat gawin. Like, next ko na gagawin dito is magluluto ako ng chili sauce. So, itong mga sili na to guys is actually bigay lang to ng butihin kong kapitbahay. So, salamat sa'yo. Libre niyang binigay lahat ng sili na yan. So, dahil masisira lang din naman daw. Kaya pinakuha niya na sa akin yung mga nahinog na sili. And so, naisipan kong gawing chili sauce. So, yan. Nilinis ko lang yan. And then, chinap-chop. So, ang nakakatawa pa dito is, na-realize namin na meron naman palang gloves dito sa loob ng bahay na hindi ko nagamit. So, kinamay ko lang yan na walang gloves. And so, buong araw akong nag-suffer ng hapde sa aking kamay. Right? And then, so, prepare ko na lang din yung ibang ingredient. So, for the ingredient guys, wala talaga akong basihan. Kung ano lang yung available, yun lang yung ginamit ko dyan. And then, naghukay din ako ng luyang dilaw. So, tumutubo lang yan dito sa aming paligid. So, dagdag kulay din yon. And then, of course, may mga vitamina din yan. So, instead na maglagay ka ng food coloring, yan na lang yung gagamitin mo. Healthy pa. And then, maganda pa yung kulay niya. And then, yung aromatics naman is namulot lang din ako sa mga tumutubo dito sa bahay. Yan, Herbabuena. And then, dahon ng citrus, lemongrass, at saka oregano. Yun yung mga ginawa kong aromatics. And so, nagsiga na lang ako dyan guys. So, gustong-gusto ko talaga to. Yung ganitong klaseng pagluluto. Yan. Very primitive. So, papasiga ka ng apoy. Gamit yung mga husk ng niyog kasi mas mabilis yon umapoy. And then yung aromatics is inuna ko muna siyang niluto dyan para kunan lang ng amoy ng pampabango. And then tinanggal ko rin siya para hindi pumait yung mantika. And after that, nilagay ko yung mga ingredients like onion, luya, garlic, and then yung luyang dilaw. And then nung naging crispy na sila, doon ko dinagdag yung chili. And then nuluto ko yan ng matagal. Nung nagiging medyo malapit na siya, nung medyo luto na, pinahinaan ko na yung apoy para hindi naman siya masunog or magiging mapait. So, ayan, hanggang siya naluto na. So, after maluto guys, is pinalamig ko muna yan na matagal para pag nilagay ko na sa bote is, of course, hindi masira yung bote and then hindi rin siya masira or mapanis. So, yun, prepare ko lang yung mga bote dyan na gagamitin ko. So, nakagawa ako guys ng 3. Maliit lang. Ito, maliit na bote. At, super bango. So, yung aromatics kanina ng mga dahon, yung nilagay ko, yan yung nagpabango sa kanya. Super bango talaga. So, palamigin ko lang ito ng konti kasi medyo mainit pa rin. And then, lalagay ko na siya mamaya sa loob ng bahay. So, dito muna siya sa rest house. If you find it interesting, please like, follow, and share Noy Villarin's World. Thank you for watching. Kita next week mga langga. Ako si Noy, ang inyong Pinoy vlogger. Uy!